Naglalakad siya palapit sa entrance ng hotel. Sinalubong naman siya ng mga photographer at reporter sa paligid at napakadaming itinatanong sa kanya. Ngunit wala siyang sinagot kahit isa at tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Sinalubong naman siya ng kanyang kaibigan na si Henry na nandoon din ng gabing iyon. Agad din silang naghanap ng mauupuan sa loob ng function room na ginaganapan ng party. Nakakita naman sila ng isang maliit na table sa pinakasulok ng function room at doon sila umupo. Kitang-kita din nila ang lahat ng dumarating na bisita mula sa kanilang pwesto. Sa labas ng hotel ay bigla nagkagulo ang mga reporter, cameraman at mga photographer dahil sa pagdating ng dalawang taong kanilang inaabangan. Ang isa sikat na international model at designer na si Mirasol. Kasama nito ang pinakabata at mayamang businessman sa France at Pilipinas, si Eric Del Rio. Kilala din ito bilang anak ng kilalang-kilala na business tycoon na si Jaime Del Rio. Nakangiting nagpakuha ng mga larawan sina Mirasol at Eric sa mga cameraman habang nakayakap si Mirasol sa kapatid. Saka nagpaalam sa mga ito na papasok na sa loob ng venue. Magkahawak kamay na pumasok sina Mirasol at Eric sa loob. Hindi rin nila alintana ang mga tao sa kanilang paligid. Ngunit napakaraming babae ang naiinggit kay Mirasol dahil siya ang kasama na lalaking pinapangarap nilang makasama. Agad din na sinalubong ng mga bigating guests sina Mirasol at Eric. Binati nila ang dalawa at kinamayan. Sinalubong din sila ng host ng party ngayong gabi. Mr. Del Rio, it's an honor for me to see and meet you in person. Thank you very much for accepting my invitation. Mr. Del Rio, I hope this will be the beginning of our good association. Pagbati ni Mr. Suarez kay Eric. Si Mr. Suarez ang host ng event ngayong gabi. Ginagawa niya ang mga ganitong klaseng pagtitipon upang makakuha ng mga investors para sa kanyang company. Likewise, Mr. Suarez. Matipid na sagot ni Eric sa kaharap. Miss Mirasol, it's an honor to meet you. Thank you for coming. Baling naman niya kay Mirasol saka kinuha ang kamay ng dalaga at hinalikan ito sa likod ng kanyang palad. Tahimik na nagmamasid sa paligid sina Reggie at Henry nang bigla ang may dumating na mga panauhin. Tila mga sikat na personalidad ang mga ito dahil agad silang sinalubong ni Mr. Suarez. Nang matapos ang pag-uusap ng mga ito ay dinala pa ni Mr. Suarez ang dalawang panauhin sa isang VIP table. Laking gulat ni Reggie nang makilala ang dalawang taong magkasamang pumasok sa loob. Magkahawak pa ng kamay ang mga ito at mukhang comfortable sila sa isa't isa. Mirasol? Hindi makapaniwalang wika ni Reggie. Napakalakas din ang kabog ng kanyang dibdib. Magkahalong pananabik at galit ang nabuhay sa kanyang puso. Hindi rin niya malaman kung lalapitan ba niya ang dalawa o hindi. Dude, di ba si Mirasol ang babaeng kasama ni Mr. Del Rio? Tanong ni Henry sa kaibigan. Tahimik lang na nagmasid si Reggie sa paligid. Pinapanood niya ang bawat kilos ni Mirasol. Ibang-iba na rin ito ngayon. Ang dating simple at mahinhin niyang asawa ay isa ng socialite at mukhang kilala na ng lipunan. Bakit hindi man lang niya nalaman ang kinaroroonan ni Mirasol noon? Totoo kayang naaksidente ito noon? O gawa-gawa lamang ng babae upang takasan siya? Halo-halong tanong at pagdududa ang lumukob sa isip ni Reggie. Lagi na din ang paglagok niya ng alak at hindi na niya alintana kung malasing siya o hindi. Dahan-dahan naman, dude. Ayoko maging alalay mo mamaya paglasing ka na. Kailangan makausap mo si Mirasol at alamin mo ang totoong nangyari sa kanya 5 years ago. Wika ni Henry sa kaibigan. Masaya nag-uusap sina Mirasol at Eric habang umiinom ng wine. Hanggang sa makaramdam ng pagkaihi si Mirasol. Kaya nagpaalam siya kay Eric na pupunta ito ng CR. Samahan na kita. Baka matumba ka sa daan. Masyado nang marami ang nainom mo. Wika ni Eric sa kapatid. Huwag na, kaya ko sarili ko. Baka biglang dumating si Helen at hindi kanya makita dito. Sagot naman ni Mirasol sa kapatid. Sigurado ka? Paniniguro ni Eric. Mapula na rin kasi ang pisngi ni Mirasol kaya nag-aalala ito sa kanyang kapatid. Okay lang ako, ano ka ba? Sagot ni Mirasol sa yumakap sa kanyang kapatid upang payapain ang dibdib nito. Hinalikan din ni Mirasol sa Eric sa kanyang pisngi. Kuyom ang kamuo ni Reggie habang pinapanood ang kanyang dating asawa na nakikipagyakapan sa ibang lalaki.
Nang makita niyang tumayo si Mirasol at nagtungo sa direksyon ng comfort room ay agad niyang sinundan ng dating asawa. Matapos mag-CR ni Mirasol, agad din siyang lumabas ng cubicle. Agad siya naghugas ng kamay at tinuyo ito gamit ang sanitary paper. Nag-retouch din siya at inayos na mabuti ang kanyang damit. Nakasuot siya ng long silky dress na color gold. Hapit ito sa kanyang katawan kaya makikita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Meron din itong slit tie at napakaraming palamuti na crystal sa dibdib pababa sa may bewang. Sariling design ito ni Mirasol at bagong labas lang ito sa Paris. Nang matapos na sa pag-ayos si Mirasol ay agad na siya lumabas sa loob ng CR. Naglalakad na siyang pabalik sa function room nang may biglang humablot sa kanya at idinikit siya sa pader. Nagulat si Mirasol sa bilis ng mga pangyayari. Hindi rin siya makagalaw dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kanya ng isang tao. Kinabahan din si Mirasol at baka sa mukha niya ang takot sa taong bigla na lang nangahas na hawakan siya. "Who are you?" Kinakabahang tanong ni Mirasol sa hindi nakikilalang tao. Medyo madilim din kasi sa kinatatayuan nila kaya hindi niya makilala agad ang taong pangahas. "Nakalimutan mo na ba ako, Mirasol?" Mapang-uyam na tanong sa kanya na isang lalaki na kailanman ay hindi niya makakalimutan ng boses nito. "Reggie?" Kinakabahan na pagtawag ni Mirasol sa lalaking nakahawak sa kanya ngayon. Parang tumalon din ang puso niya sa tuwa dahil kaharap na niya ang nag-iisang lalaking kanyang minahal. Bigla din siyang binitawan ni Reggie at kitang-kita ni Mirasol sa mukha ng kanyang dating asawa ang galit at puot na nararamdaman nito. "Yung lalaking kasama mo kanina, siya ba ang lalaking sinamahan mo noong nawala ka? Ha, Mirasol?" Mapanghusga na tanong ni Reggie at nanlilisik din ang kanyang mga mata na nakatingin kay Mirasol. Natulala naman si Mirasol at hindi siya makapaniwalang pagbibintangan siya ng kanyang asawa ng ganoon. Nakatitig lang siya sa mukha ni Reggie habang ito'y nagsasalita. "Ginawa mo kong tanga, Mirasol. Alam mo bang halos mabaliw ako noon sa kakahanap sa'yo? Halos suyurin ko na rin ang buong Manila hanggang sa probinsya ninyo. Makita ka lang. Pero sumama ka lang pala sa ibang lalaki. Bakit? Dahil ba mayaman sa Del Rio at ako'y mahirap na sa panahon na iyon? Akala ko pa naman iba ka sa mga babaeng nakilala ko noon. Akala ko isang simpleng babae ka at marunong makontento sa iisa. Pero mas masahol ka pa pala sa kanila. Dahil minahal na nga kita at pinakasalan pero iniwan mo pa rin ako at sumama ka pa sa ibang lalaki. Ang tagal kong naghintay, Mirasol. 5 taon ako naghintay. Umaasa ako na isang araw ay magkikita tayong muli at magkakasama. Araw-araw nabubuhay ako sa pag-asang muli kang babalik sa akin at muli tayong magkakasama. Ngunit sa nakikita ko kanina, hindi na mangyayari ang lahat ng mga iyon dahil masaya ka na sa piling ng lalaki mo. Mas pinili mo siya kaysa sa akin. Mas masarap ba siyang..." Hindi na naituloy ni Reggie ang kanyang mga sasabihin dahil isang malakas na sampal ang ipinagkaloob sa kanya ni Mirasol. Doon lang natauhan si Reggie nang maramdaman niya ang malakas na sampal mula kay Mirasol. Itinulak din siya ng babae. Saka nagmamadaling umalis sa lugar habang umiiyak. Parang gustong magsisi ni Reggie dahil sa mga sinabi niya kay Mirasol. Nadala din siya sa sobrang salos at samahan pa ng alak na kanyang nainom. Kaya puno ng hinanakit na sinumbatan ni Reggie si Mirasol. Hindi rin makapaniwala si Mirasol sa kanyang mga narinig mula kay Reggie. Parang hinihiwa ang puso niya sa sakit dahil hindi man lang siya nito tinanong. Bago siya nito hinusgahan at paratangan ng kung ano-ano. Kaya nasampal niya ang kanyang dating asawa at saka mabilis na umalis sa lugar. Hindi na rin nagpaalam si Mirasol sa kapatid at basta na lang siya lumabas sa hotel at pumara ng taxi upang magpahatid sa bahay nila. Nasuntok din ni Reggie ang pader sa kanyang harapan dahil sa galit niya sa kanyang dating asawa. Naninikip din ang kanyang dibdib dahil sa sama ng loob. Bigla ding nanumbalik ang lahat ng sakit sa kanyang puso. Sakit na napakatagal na panahon niyang itinago. Pero ngayon ay muli na namang nananariwa at ang hapdi ng kanyang puso ay tumatagos sa kanyang buong pagkatao. Pagdating ni Helen sa venue ay agad niyang hinanap sina Mirasol at Eric. Agad naman niyang nakita si Eric na nakaupo sa pinakaharap ng stage. Mag-isa ito at mukhang balisa. Panay din ang tingin nito sa kanyang relo. "Hi babe!" Pagbati ni Helen sa kanyang fiancé. Niyakap at hinalikan din siya sa labi ni Eric. "Where is Mirasol?
Tanong niya kay Eric habang inaayos ang kanyang pag-upo. Nagpaalam kanina na magsa-CR pero hindi na bumalik. Sagot ni Eric sa kanya. Bakas din sa boss ng binata ang pagkabalisa. Nagulat naman si Henry na makita niya ang kanyang kapatid na dumating at diretsyong lumapit kay Eric. Hindi rin makapaniwala si Henry sa nasaksihan niyang paghahalikan ni na Helen at Eric. Agad na tumayo si Henry upang lapitan ang kanyang kapatid na spoiled brat. Helen, kailan ka pa dumating? Agad niyang tanong sa kapatid. Kuya Henry, ikaw pala. Come join us. Masayang wika ni Helen sa kahinila ang kanyang kuya. Bakit kayo magkasama ni Mr. Del Rio? Pabulong na tanong ni Henry sa kapatid. Bakit kuya? Bawal ba akong makipagkaibigan sa isang multi-billionaire na kagaya ng Mr. Del Rio? Malakas na wika ni Helen. Sinadya pa nitong lakasan upang iparating kay Eric na siya ang tinatanong ng kanyang kapatid. Mr. Miller, wala naman sigurong problema kung maging magkaibigan kami ng kapatid mo. Dalaga siya at maganda, binata naman ako. Kaya wala ko nakikitang masama kung magkalapit man kami. Malamig na wika ni Eric kay Henry. Yun ang masama, Mr. Del Rio. Dahil binata ka at nakita ko rin na kayakap mo si Mirasol kanina na asawa ng kaibigan ko. Pauyam na wika ni Henry kay Eric. Magkayakap lang palang nakita mo, Mr. Miller. Anong masama sa magkayakap? Natatawang tanong ni Eric sa kausap. Natatawa din siya dahil sa dumi ng isip ni Henry sa nakita nitong closeness nila ni Mirasol. Kuya, baka lasing ka lang. Wala namang masama kung magkayakap sina. Hindi natuloy ang sasabihin ni Helen sa kapatid dahil pinigilan siya ni Eric. Naunawaan naman agad ni Helen ang ibig iparating sa kanya ni Eric nang pisilin nito ang kanyang kamay. Hanapin ko lang si Mirasol. Baka nasa CR pa yun. Hanggang ngayon. Wika ni Helen. Saka agad na tumayo sa kanyang upuan. Baka kinuha na siya ng kanyang asawa. Agad na sunundan ng aking kaibigan kanina pa ang kanyang asawa. Wika ni Henry at ipinagdiinan pa ang salitang asawa. Oh shit, let's go! Sabi ni Eric at mabilis na tumayo sa kahinawakan sa kamay si Helen at patakbong nagtungo sa CR. Nakasalubong naman nila si Reggie. Halatang malaki ang problema nito at laglag din ang kanyang balikat. Kuya Reggie, nakita mo ba si Mirasol? May pag-aalalang tanong ni Helen kay Reggie nang makasalubong nila ito. Helen Miller. So, alam mo pala kung nasaan siya all these years? Puno ng hinanakit na tanong ni Reggie sa kapatid ng kanyang matalik na kaibigan. Nasaan si Mirasol? You asshole! Sagaw naman ni Eric kay Reggie. Kuyom din ang kanyang kamao at handang manapak ng tao. Bakit mo siya hinahanap sa akin? Di ba't sa'yo sumama ang magaling kong asawa? Bintang ni Reggie sa kaharap na binata. Kung alam ko lang, na ganyan karumi ang utak mo. Sana hindi ko na pinabalik si Mirasol dito sa Pilipinas. Tandaan mo ang araw na ito, Altamirano. Dahil magmula sa araw na ito, hindi mo na malalapitan si Mirasol. Titiyakin kong magdurusa ka at pagsisisihan mo ang lahat ng mga sinabi mo. Puno ng pagkasuklam na banta ni Ari kay Reggie. Nakaturo na rin ang daliri nito sa mukha ni Reggie dahil sa galit niya sa binata. Let's go, babe. Anya, sabay hila sa kamay ni Helen. Agad din niyang kinuha ang kanyang cellphone at agad na tinawagan si Mirasol. Sakay ng taxi si Mirasol at tinatahak na nila ang daan pa uwi sa kanilang mansyon nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Agad naman niya itong sinagot dahil nakita niyang si Eric ang tumatawag sa kanya. Kuya, sagot ni Mirasol habang umiiyak. Mirasol, where are you? Agad na tanong ni Eric sa kakambal. Pauwi na ako, kuya. Malapit ang taxi sa subdivision. Sagot sa kanya ng dalaga. Okay, pauwi na rin kami ni Helen. See you. Wika niya saka nagmamadaling umalis sa hotel. Pagdating ni Mirasol sa kanilang mansion ay agad itong umakyat sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya sa loob ng kanyang kwarto ay sa kanya pinakawalan ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya ng umiyak dahil sa sama ng loob niya kay Reggie. Inamin niyang may pagkakamali din siya dahil hindi niya ipinaalam sa kanyang asawa ang kanyang kinaroroonan. Ngunit ang marinig ang mga panunumbat at panghuhusga ni Reggie sa kanya ay talagang nadudurog ang kanyang puso. Patakbong pumasok ng bahay sina Helen at Eric.
Agad nilang pinuntahan si Mirasol sa kanyang kwarto. Agad na binuksan ni Helen ang pinto ng kwarto ni Mirasol. Nakita niya ang kanyang kaibigan na nakadapa sa ibabaw ng kama. "Franny?" Pagtawag ni Helen sa kanyang kaibigan. Agad naman bumangon si Mirasol at humarap kay Helen. "Franny?" Sagot niya na umiiyak. "Anong ginawa sa'yo ni Mr. Altamirano, ha? Mirasol, sinaktan ka ba niya?" Nag-aalalang tanong ni Eric sa kapatid. "Nakita kami, kuya. Ngunit puro panunumbat ang sinabi niya sa akin. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa kanya, kuya. Hinusgahan din niya ako at pinagbintangan ng kung ano-ano. Ang sakit. Ang sakit marinig mula kay Reg ang mga binitawan niyang salita. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa kanya, kuya." Sumbong ni Mirasol habang umiiyak. Agad naman siyang niyakap ni Helen at pinakalma. Si Eric naman ay panay ang pag-igting ng kanyang panga habang mariin ang pagkagat nito sa kanyang mga ngipin. Kuyom din ang kanyang mga kamao dahil sa galit nito kay Reggie. "Kumanda sa akin ang Altamiranong iyon. Pahihirapan ko siya ng gusto. Sa ginawa niyang ito sa'yo, ipinapangako ko magdurusa din siya ng gusto. Huwag mo na siyang isipin pa. Sis, magpahinga ka na. Bukas, magsisimula tayo sa paglilinis ng mga kalat sa Altamirano Enterprise. Kaya kailangan mo magpahinga ng mabuti at kalimutang pansamantala si Reggie." Wika ni Eric bago lumabas ng kwarto ni Mirasol. Patuloy pa rin sa pagyakap si Helen sa kanyang kaibigan. Naiintindihan naman niya si Reggie kung bakit ito nagbitaw ng masasakit na salita. Kahit sino namang asawa kung bigla na lang maglalahong parang bula ang asawa nito ay magagalit ng husto at iisiping sumama ito sa ibang lalaki. Ang mali lang ni Reggie ay ginawa nitong panghusga kay Mirasol na hindi muna nagtatanong. Kinabukasan ay magkakasamang pumasok sa Altamirano Enterprise sina Mirasol, Eric at Helen, kasama ang ilang mga bodyguards at mga pinagkakatiwalaang tauhan sa kanilang company. Lahat ng mga employees sa loob ng building ay tinipon sa may entrance ng building. Nagpakilala sina Eric bilang bagong CEO at president ng kumpanya. Ipinakilala din niya si Mirasol at sinabing ito ang bagong head na hahawak sa financial management at si Helen ay sa marketing. Maraming natuwa sa mga pagbabago ng kumpanya dahil napakahigpit daw sa kanila ng mga dating nakaupo at hindi pa ibinibigay ang mga benepisyong para sa kanila. Agad na nagtungo si Mirasol sa kanyang magiging opisina. Kasama nito ang 2 expert in finance na galing sa kanilang company. May 2 bodyguard din ang nakatayo sa labas ng pinto ng kanyang opisina. Kasalukuyang pinag-aaralan ni Mirasol ang lahat ng mga record ng financial expenses ng company nang biglang may mag-ingay sa labas ng pinto. Tila may nagwawala sa labas kaya agad na inutusan ni Mirasol ang isa sa kasama niya na tingnan kung ano iyon. "Mga walang hiya kayo! Bitiwan niyo ako! Opisina ko yan! Bakit niyo ko hindi papapasukin?" Malakas na pagbubunga nga ng isang babae sa labas ng pinto. "Ma'am, umalis na lang kayo dito dahil meron ng bago nakaupo sa pwesto mo." Sagot naman ng isang bodyguard ni Mirasol. "Hindi ako papayag na mapatalsik sa pwesto ko. Ako lang ang dapat na humawak ng pera ng kumpanya." Sigaw pa nito. "Ayaw mo umalis sa pwesto mo dahil mawawalan ka na ng pagnanakawan?" Mapang-uyam na tanong ni Mirasol sa babae. Tumayo na siya kanina at sinundan ng kanyang kasama na nagbukas ng pinto. "Sino ka? At bakit kayo nandito sa opisina ko?" Pasigaw na tanong ng babae kay Mirasol. "Charmaine Gomez, tama ba ako?" Tanong ni Mirasol na may kasamang pang-uuyam. "Sino ka at bakit mo ako kilala?" Nagtatakang tanong ni Charmaine kay Mirasol. "Nakalimutan mo na ba ang babaeng tinatawag mo noon na hampas lupa? Charmaine Gomez? Humanda ka na dahil ang tinatawag mong hampas lupa noon ay siyang magdadala sa iyo sa kulungan ngayon. Hindi pa kami tapos sa pagkalkal ng mga record ng kumpanya pero umaabot na ng bilyones ang mga nawawalang budget ng kumpanyang ito. Meron din kami mga ebidensya kaya bye-bye, see you in court, babaeng magnanakaw." Wika ni Mirasol saka muling bumalik sa kanyang upuan. "Itapon sa labas ang babaeng magnanakaw na iyan at ayoko nang makikita pa ang pagmumukha niya dito sa company." Utos ni Mirasol sa mga bodyguard nito.
Agad naman na kinaladkad ng mga bodyguard si Mirasol at inilabas nila ito sa building. Galit naman na sumugod si Charmaine sa mansyon ng mga Altamirano. Mami Amanda, nasa si Daddy Robert? Humahangos na tanong ni Charmaine sa ina ni Reggie. Nasa library iya. Bakit mo ba siya hinahanap? Nagtatakang tanong ni Amanda sa babae. Dahil may nagpaalis sa akin sa trabaho ko. Paano ko pabubuhayin ang anak ko na apo niyo ngayon kung wala na akong trabaho? Galit na tanong ni Charmaine kay Amanda. Wala na akong magagawa sa pagkakatanggal mo sa company, Charmaine. Iba na ang CEO ng company at bumaba na din ang pwesto ko. Isa na lamang akong vice president ngayon at wala nang kapangyarihan na makontrol ang pagpapatakbo ng company. Boses ni Robert Altamirano ang nagpalingon sa dalawang babae. Pero Daddy, hindi ko pwedeng mawalan ng trabaho. Paano na lang ang anak ko? Paano ko bubuhayin ang apo niyo? Buti sana kung tinanggap na anak ni Reggie ang anak ko at wala akong magiging problema. Dahil napakayaman na ngayon ni Reggie. Mangiyak-ngiyak na wika ni Charmaine. Bakit hindi mo subukan na ipakita sa kanyang anak niyo, Iha? Baka sakaling magbago ang isip ni Reggie at sustentuhan ng apo ko. Suwestyon naman ni Amanda. Bigla namang nagluwanag ang mukha ni Charmaine dahil sa narinig. Tama ang kanyang mommy Amanda. Kailangan niyang ilapit ang anak niya kay Reggie upang makakuha siya ng sustento para sa kanilang mag-ina. Kasalukuyang binabasa ni Reggie ang mga report sa kanya para ngayong buwan nang biglang may kumatok sa pintuan. Come in! Sigaw niya upang marinig siya ng tao na nasa labas. Ang kanyang secretary lang naman ang laging pumapasok sa kanyang opisina kaya agad niya itong pinapasok. Reggie, honey! I miss you so much. Isang boss ng babae ang nagpaangat sa kanyang paningin. Kumunot din ang noo ni Reggie dahil sa babae. Chelsea, go! Hug your daddy, baby. Utos pa ng babae sa batang kasama nito. Daddy! Pagtawag naman ng bata kay Reggie. Agad na tumayo si Reggie at lumayo sa batang papalapit sa kanya. Inis din niyang tiningnan ang ina ng bata na walang iba kundi si Charmaine. Ikaw na naman? Ang kapal talaga ng mukha mong magpakita sa akin. Isinama mo pa ang anak mong iyan na ginagamit mo para makakuha ng pera sa magulang ko? Akala mo siguro hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo, Charmaine. Lumayas ka dito sa opisina ko. Kung ayaw mong ipatapon kita sa labas. Malakas na sabi ni Reggie sa babae. Biglang umiyak naman ang bata dahil sa gulat nito sa laki ng boses ni Reggie. Bad ka? Bakit mo inaaway ang mami ko? Bad ka? Umiiyak na wika ng bata kay Reggie. Hindi kita anak at kailanman ay hindi kita tatanggapin na anak. Umalis na kayo mag-ina dito. Kung ayaw niyong ako mismo ang magtapon sa inyo sa labas. Malakas na sigaw ni Reggie kaya lalong umiyak ang anak ni Charmaine. Galit na galit si Reggie dahil sa biglang pagsulpot ni Charmaine sa kanyang opisina. Agad niyang kinaladkad si Charmaine palabas ng opisina niya saka itinulak palabas. Iyak naman ang iyak ang bata dahil takot kay Reggie. Patakbong lumabas ang bata at niyakap si Charmaine na nakasalampak sa sahig habang ito'y malakas na umiiyak. I hate you, monster! Sigaw pa ng bata kay Reggie. Hindi naman pinansin ito ni Reggie at hinarap ang kanyang secretary. Sino nagbigay ng pahintulot sa iyo na papasukin sa opisina ko ang mag-inang yan? Bulyaw ni Reggie sa kanyang secretary na takot na takot. Sorry po, Sir Reggie. Akala ko kasi siya yung asawa mong nawawala kaya pinapasok ko sila. Akala ko kasi matutuwa ka kapag makita mo na sila ng anak niyo. Sagot ng secretary. Mangiyak-iyak na rin ito dahil sa takot sa kanyang amo. Hindi kita binigyan ng pahintulot upang papasukin dito sa opisina ko ang kahit na sino. Oras na mangyari ulit ito, Miss Alegre. Maghanap-hanap ka na ng ibang trabaho. Dahil sa lahat ng ayaw ko ay ang pinangungunahan ako. Galit na ani ni Reggie sa kawawang babae. Dinuduro din niya ito sa noo na lalong nagpanginig sa buong katawan ng babae. Patakbong umalis si Charmaine sa opisina ni Reggie. Hindi sukat akalain ng babae na kaya siyang itapo na parang basura ni Reggie sa labas. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse kasama ang kanyang anak at mabilis na pinatakbo ang kotse nito. Iyak pa rin ang iyak ang kanyang anak pero hindi man lang niya ito inalo. Nainis pa siya sa bata dahil sa ingay nito. Ano ba? Ang ingi-ingi mo?
Kung hindi ka titigil sa kaiyak mo, iiwanan kita sa gilid ng kalsada. Galit na banta niya sa kawawang bata. Oras na nang uwian ni Mirasol sa opisina. Napagpasyahan niyang dumaan muna sa kanyang sariling modeling agency dahil nalalapit na ang launch ng kanyang fashion line. Sikat na sikat ito sa buong France at ngayon ay magkakaroon na rin siya ng brunch dito sa Pilipinas. Saturday night ang launch ng kanyang sariling mga designs at abala din ang kanyang mga stop sa pag-aayos ng kanyang boutique. Gaganapin ang launching ng Mirasol Fashion Design sa isang hotel na dadaluhan ng mga bigating tao sa lipunan. Ilang mga sikat na model at actresses din ang naimbitahan upang irampa ang kanyang mga designs. Miss Mirasol, ito na po ang lahat ng mga details para sa launch ng inyong mga design. Ito naman ang copy ng program para mapaghandaan niyo ang inyong big night, Miss Mirasol. Wika ng kanyang executive assistant. Thank you, Miss Thea. Nakangiting tinanggap ni Mirasol ang mga folder na ibinigay sa kanya ni Thea. Nagpaalam na rin siya sa babae at umuwi sa kanilang mansyon. Ilang araw nang umiinom si Reggie dahil hindi pa rin niya makalimutan ang pagkikita nila ni Mirasol. 3 katok sa pinto ang nagpalingon sa kanya. Agad din niyang sinilip kung sino ang kumakatok na iyon. Nakita ni Reggie mula sa peephole ng pinto si Henry, ang kanyang kaibigan, kaya agad nitong binuksan ang pinto upang papasukin ng kaibigan. Pare, ano ginagawa mo dito? Tanong niya sa kaibigan saka nilakihan ang awang ng pinto. Kumusta ka na, dude? Hindi na tayo nakapag-usap doon nakaraan. Ano palang napag-usapan niyo ni Mirasol, dude? Agad na tanong ni Henry sa kaibigan. Hindi na kasi bumalik si Reggie sa loob ng function room noon nakaraang gabi kaya hindi na niya alam anong nangyari dito. Ginawa niya akong tanga, dude. Ginago niya ako. Ginago ko ng asawa ko. Galit na wika ni Reggie. Ibinato din niya ang hawak niyang baso sa pader dahilan upang mabasag ito. Ano ba sinabi niyang dahilan, dude? Bakit daw niya iniwan ikaw noon? Nagtatakang tanong ni Henry sa kaibigan. Yun na nga ang nakakabuwisit, dude. Dahil wala naman siya sinabi sa akin. Sagot ni Reggie sa kaibigan saka sinabunutan ng buhok. Teka lang, dude. Bakit walang sinabi? Nagtanong ka ba kay Mirasol? Naguguluhan na tanong ni Henry sa kanyang kaibigan. Parang biglang sumakit ang ulo niya dahil sa mga sinasabi ni Reggie. Hindi. Ano pa ba dapat kong tanungin, dude? Nakita na rin ang mga mata ko kung paano niya yakapin at halikan sa pisngi si Del Rio, di ba? Ano pa ba ang dapat ay tanong sa kanya? Hindi pa ba malinaw na niloko ko ng asawa ko? Pagalit na sagot ni Reggie. Dinampot din niya ang isang bote sa ibabaw ng lamesa at agad na ibinato sa wall. Duduminahon ka nga. Ako rin naman ay nagtataka sa mga nangyayari dahil ng gabing iyon. Alam mo ba dumating ang kapatid ko at sa nalubong din? Ni Del Rio nang yakap at halik sa labi. Iba din na nakita kong closeness nilang dalawa kaysa sa closeness nila ng asawa mo. Masasabi kong ang kapatid ko ang karelasyon ni Del Rio at hindi si Mirasol. Dude. Kwento ni Henry sa kaibigan. Kung walang namamagitan kay Mirasol at Del Rio, anong tawag mo sa nakita natin, dude? Tanong ni Reggie sa kaibigan. Nakahawak pa ang kaluwang kamay niya sa kanyang bewang at ang isa ay nakalahad sa harapan ni Henry. Dapat kasi nagtanong ka muna kay Mirasol, dude. Siya lang makakasagot ng tanong mong iyan. Sagot ni Henry. Saka nagsali ng alak sa kanyang baso. Tumayo din ito at lumapit sa center table at dinampot ang remote ng TV. Agad niyang binuksan ng flat screen TV na nasa wall at naghanap ng magandang palabas. Hanggang sa tumigil ito sa isang channel na may magaganap na fashion show at pinanood ang mga nagagandahang model na rumarampa sa stage. Umupo na din siya sa harap ng TV at ipinagpatuloy ang pag-inom. Dude, halika dito at panoorin ito. Ang lahat ng mga models. Dalhin mo na rin dito ang alak. Mukhang ginaganahan akong uminom ngayon ah. Wika ni Henry habang nakaupo sa sofa ni Reggie. Ano bang pulutan ang gusto mo at mag-order ako sa baba? Tanong ni Reggie sabay dial ng kanyang cellphone. Kahit ano na lang, dude. Sagot ni Henry sa kaibigan. Parang nadikit na rin ang mga mata niya sa TV at hindi na kumukurap. Ano ba yung pinapanood mo? Tanong ni Reggie sa kasinalinan ang baso ng kaibigan. Nilagyan din niya ng ice ang baso upang mas masarap ang lasa ng alak na iniinom nila.
Ilipat mo nga yan. Bibili ka ba ng mga damit na suot nila at yan ang pinapanood mo? Nababagot na tanong na Reggie. Kinuha din niya ang remote at balak na sanang palitan ng channel. Ano ba, dude? Ang gaganda ng mga pinapanood ko tapos ililipat mo lang? Wala namang ganyanan, dude. Huwag mo idamay ang TV sa galit mo sa mundo. Saway ni Henry sa kaibigan. Inagaw din niya ang remote na hawak na Reggie. Hanggang sa pareho silang mapatingin sa TV na magsalita na ang host ng fashion show. Ladies and gentlemen, for Mirasol's fashion design finale, let's all applaud the very talented and beautiful international model and fashion designer, Miss Mirasol. Parang nag-echo sa tenga ni Reggie ang boses ng host, kaya agad siyang napatingin sa TV. Nastatwa si Reggie nang marinig niya ang pangalan ni Mirasol na tinatawag sa TV. Napakalakas din ang kabog ng kanyang dibdib sa mga oras na ito. Tila gustong kumawala ang kanyang puso sa lakas ng kanyang kaba. Halos hindi na rin siya kumurap nang makitang lumabas ang kanyang dating asawa mula sa backstage at naglakad patungo sa harapan ng mga taong nanonood sa kanila. Holy shit, dude! Si Mirasol! Hindi makapaniwalang wika ni Henry. Tumayo na rin ito sa tabi ni Reggie at kapwa sila nakanganga sa harap ng TV. Nang matapos ang fashion show ay lumabas naman sina Eric at Helen na may dalang mga bouquet para kay Mirasol. Hinalikan at niyakapan ni Helen ang kanyang matalik na kaibigan. Ganoon din ang ginawa ni Eric. May ibinulong pa binata kay Mirasol na nagpangiti sa kanya. Kumuyom naman ang kamao ni Reggie dahil sa nakita niyang pagbulong ni Eric kay Mirasol. Tuloy-tuloy na tinungga ni Reggie ang alak sa kanyang baso. Kakausapin ko si Helen, dude. Kailangan niya ipaliwanag sa atin ang mga nangyari kay Mirasol sa nakalipas na 5 taon. Wika ni Henry. Saka kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan si Helen. Ano, sumagot na ba? Naiinip na tanong ni Reggie sa kaibigan. Hindi nagre-ring lang. Sagot ni Henry. Mukhang may malaking itinatago ang tatlong iyon, dude. Pero malalaman ko din. Marami akong paraan para malaman ko ang totoo. Wika ni Reggie. Muli din siyang uminom ng alak. Kung kanina ay pais-isang tagay lang, ngayon naman ay isahan na lang niyang itinutungga ang isang baso.